of the adolescent kids, pahalin po natin si Kuya Willie, yung mga lalaki po natin, Brother Roy, lahat po ng anak na ito ay natutuwa ng mga ama, lahat ng mga mababay ng mga anak. Yan po natin na let's celebrate today, in Father's Day. Yung mga gusto maging naman, pakita po ulit tayo, pwede naman tayo bumalik sa ating tuwan. Another song to the ring. Better hindi sa aming mga bisita. You are so welcome to the ring. This song,
Minerva Mariposque. Lighthouse Christian Church sa Alaba. Okay, meron pa po. May makakita hindi ma-recognize. Second time, yes. Si Nanay Tess. Makakita po sa kanila dito. Nakakita po siya. Thank you very much po, Nanay Tess. And then si Nanay Telma. Pakita po natin sa mga hindi po na yung kilala. Kay Nanay Telma, siya po yung sabi, kauna-una ang senior, no? And then, ating church. Okay, kayo po tayong lahat. Kayo po ay magkamayan. At magkamayan.
in June 1. You know what wonderful thing? You have done it all, amen? You know what?
maraming pagkakataon magmula po sa buwan na to hanggang sa July na inaasahan po natin na you will take the opportunity of learning biblical stewardship. Ayan po yung ipapatungkol kung paano po natin pinapangalagaan ang ating iglesia, ang paghahawak ng ating mga pananalapi, at pagsasayos ng ating paninigbihan sa Panginoon. Lang po dyan ay nakapaloob yung tinatawag na stewardship. So, inulit ko po itong month of June, magsimula po, pero ang month of stewardship po natin ay itong July. Sa susunod na linggo po ay magkaroon na ng regular class ang Baptist Theological Gatherings. As for the report or purposes, we have 31 prospective Bible students this year. Amen. At gusto po natin kilalanin yung ating Bible student na mga freshmen. Pwede po bang kumain lahat ng mga incoming na first year? Itong taon na to, pwede bang kumain lahat? Amen. Yan po sila. Palakpakan po natin. Maraming salamat. Pwede muna po tayong mukod. These are all incoming first year sa ating taon. At gusto po natin ipaalam na sa mga interesado na matrain, kung maaaring kayo ay gusto nyo magpasko sa tuwirang salita, ay hindi pa po nag-umpisa ang klase, we still give you time na makahabol po kayo sapagkat ang klase natin ay magsisimula po this coming Tuesday, pero ang Tuesday po ay magsisimula doon, magagather lahat ng mga 5 campuses, and that will have an approximate of almost 200 Bible students in 5 campuses. Iyan po ang inaasam po natin, medyo malapit-lapit po, no? Talagang madali-dali na sa ngayon. At inaasahan po natin yung ating mga commitment sa Panginoon sa Bible students. Actually, may mga nakapagbigay na ng mga commitment nila. Dahil po bukas ay meron pa kung kulang na 1,900 out of commitment of 8,000 pesos. Yan po ay to be given sa ating mga second-year Bible student. Ito pa po yung first year. Yung first year po, ang magiging ibibigay po natin sa kanila ngayon ay school uniform. Ang tiyak po yan ay school uniform. If there any, you have a presentable used clothes. Kung kayo magbibigay ng mukhang basahan, ito, hindi po maganda ang pag-ugali na yun. Pero kung kayo po ay magbibigay ng mga maayos na mga used clothes, yung mga lalaki po natin, sexy pa mga yan. Kami mga adults, sexy. Kanila po mga bewang ay meron pa dyan. May 28 pa dyan di ba? Meron pa no? Yung vital statistic. 30, 28, 30. Meron naman dyan, 25, 32, 25. Meron naman gano'n, no? Ang kanilang vital statistic. Pero gano'n pa man, sinasabi ko po sa inyo na itong taon na ito, inaasahan po natin na tayo ay magiging maayos ang ating Bible school. Patungkol naman po sa ating worship phase, nakikita niyo po ba medyo madami tayo ngayong umaga? At napapansin niyo na palaging tuwing umaga ay hindi pa lahat naman sabay-sabay umatin, pero meron na nakaupo doon. At meron pa rin dito. Ano pong ibig sabihin natin? Gusto niyo ba na yan ay masimento kahit na manipis lang na simento? Amen. Yun na lang, ay sargabo ka ng slabs. Masyadong matagal. Gawin natin ng manipis na simento. Parang mga isang pulgada pero siksik na yan, Sesimento yung po natin yan para maging maayos ang ating worship place. I-extended yan. Ngayon, hindi na po tayo pwede maglagay ng dingding dyan, hindi na lamang po ang ating
ba maganda? Rap o makinis na katulad nito? Rap lang, rap. So, dito ito kami ng ama. Susundin po namin ang aming mga asawa ko. Obedient tayo, no? We of the neck, that they of the neck, that turns the head. Yeah. Isa pa po, gusto ko ipaalam po sa inyo, kami po ay lilipat ng aming tirahan. Sino sa inyo ba ang masaya na kami lilipat ng tirahan? Alis po kami sa kwarto na yan. Magagamit po yung lahat ng facilities ng ating school at ng ating church. Yung kalipatan po natin doon, ang upa doon sa apartment doon ay 4,000 pesos a month. Ano lamang po yan? Studio type, pero nilagyan namin ng division. Si Brother George po ang gumagawa ng aming division doon sa aming bahay. Pero kami po ay nakatawag ng kaunti pansamantala kasi kami po ay gumastos doon sa partition. At least may magandang ano doon, no? May consideration. Pero hindi po namin sasabihin ang halaga kasi ayon sa kanila ay secret. Para sa atin, it is no secret. Amen? So, yun po yung aming iterando. Kung mapapansin niyo po ang mga private student, bumisita kayo sa likod, meron po dyan mga locker room. Hindi po kumakalat ang mga damit dito. Pangalawa po, ang aming po yung aming golden girl dito na inalagaan namin, mga Indianan, sila po ay may idol, sila na natutulog ko. Tapos dito naman may natutulog na babae. Ano lang po ang kanilang quarter po ay mga spiritual na mga yan. Kaya makapasa kayo na talagang gabi-gabi sila po ay nanalangin dito sa church. Amen? At ang kagandahan niyan, yung mga sampayin po namin, gusto mo na mawala ang sampayin dyan habang ginagamit ang kantin habang may klase. Ano po ang naging solusyon? Yung katabi po dyan, simpleng bahay lamang, magtatayo lamang ng extended shed. Mga 2 to 3 feet yung meron po doon na nakano doon. Ikakat yun. Magkakaroon ng shed na pagkaganon. Ano po ang gagawin doon? Doon po ilalagay ang lahat ng mga sampayan. Siguro mga ganyan, 2 to 3 feet. 2 to 3 feet. Ilitaw mo, yung gano'n na karami. Tapos, gagawin din ang hangiran ulit doon ng sampayan. Tapos, bibili po tayo ng tinatawag ng coated sack. Yung may coated na sack na kulay blue. Laminated, no? Coated o laminated sack. Na kapag may pasok o may pananambangan, yan po ay nakakover. Wala po kayong makikita nakasampay sa paligid dito, pero maamoy ninyo mga tao na mababango. Kung may mabaho, i-report sa telephone number 046-500-29. Ano po yung mga nalala kung may mamoy kayo dyan, bakit ka nangangamoy samantalang ang lahat mo ay mamaayos lahat. Tandaan po natin, pwede natin siyang bigyan ng tinatawag ng deodorant. Amen? Ito na mo kaya bibigyan mo ng deodorant. Kaya lahat po, ina-appreciate ko po yung mga sacrifice sa Panginoon. At gusto po natin sabihin na tayo ay sa sunod na mga linggo, makikita niyo po, may lumayas mo dyan, di ba? Sa harapan. Next week, magiging semento na yung pati baptistry. Ayusin pa, patitakin po niyan yung mga flagship dyan, makikita po natin as much as possible, as quick as we can, pero hindi naman po natin mabigyan lahat, yan po ay may isa sa atin. The last announcement tungkol sa ating first group of cheerful living conference. Kayo po kayo nakikinig? Amen. Tayo po sa bangko ay meron tayong 70,000 plus, dito matanda yung sakong amount na nakatabi. Na i-buy po natin yung delivered, pero ginamit ko muna po para lang makapagbukas ng credit card para makabili, halimbawa mga ticket sa aeroplano. But then, this conflict is a witness that I will be responsible
sa paghahawak ng credit card kapag yan po ay na-aprobahan na. Gasunin po natin yung pangalan. Ang ating pong first fruit commitment ay pinakailangan natin magkaroon ng pondo. You pray for, we need 2 million pesos. Kaya ito sa Manila. Hindi po. We pray because we need 2 million pesos. Okay. Kailangan natin gawin again stewardship conference for the month of June, and then prayerfully be part of it. Paano po yung sa lupa? Instead, nagpipray po natin dyan, nagpipray po natin yung gawin natin doon, but we are praying that we can have the best decision para sa ating property. Amen? Kahit ito may lahat, let's go our song leader. May special number ba? After ng congregation. Amen, amen. After the leader, we'll sing another song. Yung number 6 na to? Oh, good na sin. Yung number 6 to, all your blessings. Pero yung nila, nag-blessing ka na yung nila.
John Juan Marismo. Ang kapanan is Father's Day po pamilya po ng Christian song. Then, guys, yung mga spotlight. Kaya sabay yung mga Christian o yung mauna, sinabago ko siya, how we find them faithful. Para sa mga faithful, dapat yung mga Christian o yung mga kabataan ngayon, kaya yung mga tatay natin mga nalalang faithful sa Panginoon.
sigurado ko after this message, we will have our dedication sa mga ito. Pwede bang i-appreciate muna natin yung pwede na kalona. Pwede bang kita yung ito eh, maraming bata dito eh, no? Masarap yung church na maraming bata. Pag nakakita ka ng bata, yan yung parang buhay naman ito. No? And people may replica of that. And they make out but nothing replace natural. Amen? Let's do that today. And ito rin yung ito sa mga sponsors. At we are so glad for today. Thank you, Bob. Happy Father's Day. Okay, tayo po yung lahat. I would like to address the message today for the word of the Lord. But today is a special day for the fathers. Ang mga ko gusto mag-inuman, para dito, malapit ko na marin yung lisensya ko, hindi na ako din ng 10 taon. Amen? Okay, mamaya po na 6:30 in the afternoon, we will have doon sa yung sa CEC Campus Evangelism calculation for Campus Evangelism for community commission. Anyway, Luke chapter 15, 11 to 32. Alam niyo po, ito yung parable na ito I would like to understand it more para makita natin yung pinapakita na ng Panginoon sa Kristo kung ano pa talaga ang naman sa ating buhay. In verse 11, and he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the first fruits that fall to me, and he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when it spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husk that swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion in heart, and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the father's cup, and fill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found, and they began to be merry. Shall we look together in prayer? Panginoon Diyos, puri po sa umagang ko, we come to the most important part of worshiping you by reading your word and to hear message that you have laid to my heart. It is because you have purpose in your will that we will know you intimately in this life. I pray that you will use me and use my lips to be the channel of your wisdom. Bless the word of God and bless my message today as I give all the honor and the glory to your Son, Jesus Christ. Amen and amen. And we take your seat.
yung Panginoon, yung araw na yun, Sabado yun. Ayaw kasi ng Sabado para ng bahan ng mga bukod. It is a day of fellowship with Him. Isingin ko yung bata na yun, hindi siya pwedeng hayaan na lumakad na lumakad sa loob. Kapakontrol ko yan, hindi lang ko ng license ini. Para yung bata pumunta dyan. Yan, pumunta yan dyan. Hindi lang mo doon sa kapila. Tapos bukaw mo ng ilaw, hayaan mo doon siya magaling. Hindi bata ko yan, hindi mo kanya. Tatlo. Adverse yung bato. Anyway. Halili? Nung Sabado na yun, ay ang Panginoon na itinigasin siya. Bukod doon, inutusan niya yung mga disciple na pamitas ng mais, yung tuyo, nagkahalo-halo na luwanin sa pinyong araw yun. Ang gagawin ko yung pagkakataon na hindi ko alam kung ilang oras sa lumabas, dumating ito mga publican and sinners, ibig yung mga sinners, mga babaeng bayaran, mga prostitute. There were publicans, mga tao, may katrabaho sa gobyerno ng mga kurat. Tapos, in-entertain sila ng Panginoon. Hanggang katulad ng sinasabi sa verse 2, sabi ng mga Pariseo at mga Escriba, sabi niya, bakit yung tao nito, hindi tumatanggap ng mga makasalanan ng mga tao. Eh, diba, sabi niya, matuloy siya. And then, nagbigay ng 3 parabula ng Panginoon. Unang binigay ng parabula, sabi niya, sino sa inyo may isang tupa na nawawala tayo sa ilang? Tapos hinarap niyo siya, nahanap niyo, di ba nung nakita niyo siya, nilagay mo siya sa iyong balikat at bumalik ka na natutuwa sa iyong sarili sapagkat nakita mo ang nawawalang tupa. Isa na naman, another naman dito na binigyan niya ng example, yung nawawalang pera. Sabi niya, sino sa inyo na mayroong nawawalang pera? Alam mo, ang pera, kapag may pera ka, mawalan ka ng pera ng sabi natin, mga 1,000, pag marami ka talagang pera, kaya pera mo sa kapito, hindi ka mo sasaktan. Tama ba? Pero subukan mo wala kang ganang pera, tapos pamasahin mo na lang, tapos nawala ka yung isang gano'n. Parang ito, nasasaktan ka rin. Tama ko ba? Nung nawala ang pera na yun, siningot sa babae na yun, sinet ng bahay na hanggang nakita niyang pera niya. Nakita ko ng pera. Nanako pa lang. Bibigyan ako ni kapitan ng siguro i-open na kanina. Paalis na siya. Bibigyan niya ako ng kapitan ko. Bibigyan ko ng pera yun. Sabi ko sa kanya, pagpalami ka ng Panginoon. Pero, babagin mo siya, ilaspasan ko na ng pera. Sa madaling sabi, yung pera, yung tupa, at saka ito, losan, binasa natin yun. Ito ay picture na mga iba't ibang uri ng tao. May mga tao na wala sa kalooban ng Panginoon sa maraming kalooban. Maraming na-open, kasi may appendicitis, opera lang no? Hindi na nag-trace ng pera ng hindi. Na-open din. Hindi nalagay sa emergency room, hindi na umakin. Lost it. Di ba naman? Na-open dahil sa
sa relasyon. And he went out from the Meridian. Ano yan ba naman laki sa Diyos? Yung mga tao naman, yung pero naman, ay naman ay larawan na tinatawag ng tao na wala ng halaga sa kanyang sarili. Ano, nakikita na kayo ng tao na nawalan siya ng pagpapahalaga sa kanyang sarili. Eh, ito pa, ganito na rin lang ako. Hindi magpapakalulog na ako sa kasalanan. We lost his value to God. But then, the Lord says, kung siya ay nakita mo dahil sa hindi inaasahan, pag-uwalis mo, nakita mo siya, maaaring dyan sa atin pag-anong makakita tayo ng tao na wala ng pagpapahalaga sa kanyang buhay, talagang sinisira niya na sa sarili na sa puso. But when you found him, and God found him, di ba natutuwa tayo na, alam ko yung tao niya, dati walang pagpapahalaga sa sarili niya, ngayon, talagang mataas ang pagkakilala niya sa sarili. Will you rejoice with that person? Ang pangatlo, yung the lost one. Yung nawalan yung tao, nawalan ang kanyang relationship. Ang sabi ng Biblia, for all of sin and come short of the glory of God. As it is written, there is none righteous, no, not one. We are all like sheep, have gone astray, and turn and return everyone to our own ways. Wala pa rin natin noon. Kanya-kanyang lakad tayo. Yung iba na hulog ng suban, yung iba na hulog ng kasiyahan ng sanlibutan, yung iba na hulog ng kanilang mga katanyagan, yung iba na hulog ng kanilang mga sariling, mataas na katiliran, and they went out on their own ways. They are like that. Pero ano po, pag talagang anak ka talaga ng Diyos, may relasyon ka sa Diyos, ayon sa paratulan ito, hindi ako naging anak ng Diyos dahil pinipilit kong gumawa ng ganito. Right? Being a child of God is not calling. Ang pagiging anak ng Diyos ay trusting. Amen. It is trusting what God has done on the cross. At na-realize ko na ako'y katulad ng tao ito nung malis sa ayaw ng Diyos. By the way, ng mga tao na mawawal, na minarapat nila kung saan ako, pinarapat doon na ako mawamatay kahit na ang kanilang tiniwala ay labas sa salita. They have chosen the way. Because they believe there is nothing wrong with them. But don't you know, hindi tayo naging anak ng Diyos dahil gumawa tayo na mabuti, dahil tayo bahagi ng isang iglesia. Tayo naging anak ng Diyos sapagkat we are born out of the Father's womb. Amen. Tayo ay pinanganak dahil nilayos ng Diyos na may panganak tayo sa pamilya niya. Ang sabi ng John chapter 1 verse 12-13, kung gusto mong maging anak ng Diyos, ang sabi ko ng Biblia, but as many as receive Him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born, na sila mga pinanganak, hindi sa dugo, hindi ayon sa gusto ng laman, hindi ayon sa gusto ng tao, kundi na ito, ang gusto ng laman. Nagkakaroon po isang tao ng posasyon na tiyanak, kaya siya pinakasalan sa isang tao sapagkat minarapat niya na magkaroon siya ng sarili ng pamilya. Tama po ba? Ang woman received the love of the man because he wants to have her own children. Gusto niya magkaroon ng anak, kaya ang sinasabi, bakit mo siya gusto para pasaran tao ito kasi minamahal ko po sa pastor, okay naman yung kaya lang dito pa. Bakit gusto mo siyang pasaran kasi pastor, gusto mo mag-grow ng pamilya. Marriage is for those people
who love his father. Amen? Pag hindi ka mahal ng isang tao, ikaw lang bumahal, hindi ka na magpakasal. Amen? Mahirap magpakasal na hindi mahal ang isa't isa. Kaya nga, we are born out of love. The Bible is an expression of the Word of God na tayo ay ipinanganak dahil niluog ng Diyos na tayo mapanganak sa pamilya. Nakakalungkot kong isipin na hindi lahat na may panganak na baptist ay papunta nila. At ang masakit pa na katotohanan, kahit na sarili mo pang naman, na binabahaginan mo ng salita ng Diyos, may mga pagkakataon na mas pinangad nila ang mga bagay ng sanlibutan ito kaysa makita nila ang kalooban ng Diyos. Amen. People love the world more than the Lord. Pero yung po ba ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak ay isang natural na pagmamahal? You can see here on the parables that the father loved the son not because he is a good son. Sa totoo lang, yung anak na ito ay suway. And let me tell you this, magkaroon ka ng anak na suway, mamahalin mo rin siya because yung sarili mong kalikasan isang magulang ay sumisigaw na mahal mo ang iyong anak. Naniwala ko ba niya? Yung anak ayaw tingin mo magulang, no? Pero yung magulang, talagang lilimatin at lilimatin ang anak. Pero magunawanan ng anak yan kapag ang anak naging magulang na rin. Maraming mga anak, talagang magulang ay pinupuntahan sila, they try to raise by their parents through love and affection. But let me tell you this, God is talking about love this time. Ang isang anak ng Diyos ay ipinanganak dahil ang Diyos ay minahal siya. At ang pagmamahal na yan ay natural sa isang magmalang sa kanyang anak because ang basihan ng kanyang pagmamahal, siya ay iniluwan ng Diyos sa mundo ito. Akin pong nauluan, ang isang kapahayagan na isang tao ay totoong anak ng Diyos, siya pero ay may pagmamahal sa Diyos at minarapat niyang sumunod sa Diyos. Kaya tayo mga nagpabautismo, wala po ang nagtulak sa akin, nagpabautismo ka na. Paano hindi ko lang sabihin? Kung ikaw ay tumanggap ka sa Panginoon pero hindi ka nagpabautismo, tanin mo yung sarili na sinasabi ng Biblia, ang totoong anak ng Diyos, siya ay may espiritu ng pagsunod sa Diyos at siya ay alipin ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? No one tells that person, but the Spirit of God tells him that he is a servant of righteousness. Romans chapter 6 so much is talking about so much about the Spirit that is in therefore we know that person. Nang sabi nga rito, verse 16 of Romans chapter 6, knowing out that the word in you serve yourself, servants obey, his servants you have to will obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Pero sabi sa verse 17, but God pretend that he was the servants of sin, but he had obeyed from the heart, and that is all, the word of doctrine which was delivered. Nung narinig mo ang salita ng kaligtasan, nung narinig mo ang salita ng pagsunod, nakita mo ito, pinaniwala mo ito ng buong puso, ang sabi sa verse 18, ikaw ay nakawala mula sa kasalanan. Ano ba ang unang kasalanan gumagapo sa atin? Ako ay niwala. Maraming. Ayaw namin dati na magpaslak sunod. Kasama ang alam natin, wala akong tinatapakan na tao. But then, the pride is one of the wicked sin, one of the abomination sin
sa harapan ng Panginoon. God has made us free from sin and to become the servants of righteousness. Ito pong born out of the Father's will. Sabi nga po, ito ay ibig sabihin, ito pa man, bago pa man, nagsimula lahat. God is the Father of creation. He created Adam in His own image. Adam was the Son of God, according to the Word of God. Pero nung si Adam ay nagkasala, ang lahat ng naging anak ni Adam, wala nang tinawag na anak ni Diyos. Yung anak niya si Cain, yung anak niya si Seth, ang tawag kay Cain, the son of God. The son of man. Ang tawag kayo sa mga galing dahil na tinawag sa Diyos, sila po tinawag ng bahay na nagtawag, hindi sila tinawag ng mga anak ng Diyos. But here comes the reality, after Jesus Christ died on the cross, kauna-unahan talata sa Biblia na sinasabi sa John chapter 1, verse 14, naging anak lang muli ng tao ng Diyos kung ang tao ay kanyang isinuko ang kanyang kalooban sa Diyos at tinanggap sa Diyos nilang karatati. Alam po bakit? Kasi gusto ng Diyos makilala natin siya. Makilala mo ba ang Diyos? Are you there this morning? Are you sure that you are a child of God? Iyakin mo yung bagay niyan sapagkat diyan mo makita kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Ako po, niniwala ko nung ako ay nagsuko ng buhay sa Panginoon. Sabi ko lang sa Panginoon, nung ako ay hindi pa ako nagpapasok sa gusto. Ang sabi ko lang, Panginoon, sa Panginoon, tawa mo lang yung mga kapatid ko, pamilya ko, wala pa, binakatao mo. And I believe God granted my prayer. God granted my prayer. And God is my witness that I pray for my brothers. Na sinasabi ko, Lord, alam ko kami dito, alam ko pinagalingan ng aming pamilya, alam ko kakailan ng aming lahi, alam ko lahat ng mga bagay nito, pero kami ko wala sa kakayahan ng wala ng inyong paligasan. There comes God brought me into this world. I was born again on April 5, 1990. Hindi ko baptized. Pero may niwala kapag ikaw isang totoong anak ng Diyos, hinahanap ko ang kalooban ng Ama mong kasalanan. Sapagkat ang kalikasan ng Ama ay naging kalikasan ng kanyang anak. Nakakatuwa ko tingnan yung mga bata. Yung mga bata dyan minsan, alam mo nakakatuwa bakit ka mayroong anak? Nakikita mo yung ikaw ay maliit. Kaya pag nakikita ko si Jesus, sabi ko, para nakikita ko si brother ko ng kabata. Talagang naalala natin yung grade 2, yung picture ni Jesus, pinigyan namin si brother ko. Wow! Yung nahiris yung brother Jesus niya, sabi niya, where's the Lord? Talagang, ano ba? Kaya tama na. Silence wishes. Silence wishes. Talagang nakita ko rin pati ugali ng anak mo, parang sa ginagawa mo. Sabi na ako, ganyan na gawin sa ginagawa mo. Sabi ni mama ko, ganyan gawin naman ito eh. It is a good thing that we reflect the image of our parents or of our parents. Sabi ko, may umahanap ko ang mga natin. Oo, iniwala ko yung Panginoon Jesu, nakuha niya yan sa tatay niya. At yung ko. Hindi ko pala pagdaan sa tatay niya. Hindi naman. Mas nakalina ng nanay. Oo, tuloy ko. Bago talaga ako ito. Ano talaga siya? Bakit gusto ko mag-alam dito? Halika, sino sa kapatid? Hindi mo siya minahal sa pagkuha at pagpapakabuti siya. In fact, binuha siya ng mabuti
hindi sa iyong harapan, mahal niya ang anak niya. And we are secured by the love of God the Father. It is the Son of God that He gives His own children. In John chapter 6, 39 to 40, and this is the Father's will, which hath sent me, that of all He hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Bakit siya hindi siya pangalawa ng Ama, hindi siya haya ng Ama na pamumulog doon sa libingan? Kapatid, sinagot na ng Biblia. Kasi ang sabi ng Romans chapter 8, hindi pa talaga natin nakikita ang talagang kung sino man ang totoong tayo hanggat hindi tayo nagkakaroon ng glorified body o naman. Ang nakikita mo lang sa akin ngayon, yung kahari ng katawan ko sapagkat ng tinagda ko si Kristo ay panak sa pamilya ng Diyos ay ang kaluluwa ko, ngunit ang aking katawan lupa ay naglalarawan pa rin ng makalupang katawan na bundong ito. Kaya ang nagkakaroon pa rin ng iba. Yung libo ko pa rin ng umaga, kinukustos ko ang aking katawan. Nakikita ko ng ibang mga lupa. Mag-focus ako ng first hour, nakikita ko bumaba ang nila. Nalinis ka na! Pagkatapos pa rin nalinis ka na! Pagkatapos ng isang araw, maliligo ka naman, makikita mo naman, nagbuli ka na. Huwag tayo trying to say tayo mga tao, kahit na nangguling pa natin sa mundo nito, kung tayo ay mamuhay sa mundo nito, kapatid, umaharap-harap tayo araw-araw sa mga pollution ng mundo nito. Amen? Minsan kasama yung ansid, wala ka sa church. May nag-load ng malaswa, tayo pa rin. Hello? May makita kang hindi maganda, natuwa ka rin. Sapagkat yung katawang lupa mo ay katawang lupa pa rin na nagmula sa lupa mo. Ang sabi nga po, kung Pablo sabi niya, for I know that is in me, that is in my flesh, wonderful things, but my soul yearneth for the total redemption someday. Tumulong sa tuloy, makita natin, makita ang sinasabi nga po sa Pablo, dito yung manali na hindi, tayo ay na-subject sa kawalan. Na-subject tayo sa kawalan, sabi sa Romans chapter 8, verse 21, because that verse 24, that radio was made subject to vanity, not willingly, hindi mo gusto na mapunta ka sa kawalan, pero ayaw mo na, nakikita mo na ito ay lalunya ng sanglibutan ito. But by reason of grace, nakita mo siya. Siya rin si Kristo, na kaya na walang kainan, who have subjected the same in hope na si Kristo ay perfecto ang kanyang katawan, perfecto ang kanyang kaluluwa. Siya nga ay nagpailalim sa kalikasan ng mundo nito at siya'y namatay sa krus. Siya nga na may kakayang nagpasakit pa sa mga elemento ng mundo nito para maganap niya ang katauhan na nararapat para sa atin. At ito po, sabi na nito, araw-araw umiyak tayo. Pero dumating ang verse 23, dahil yung panahon, even we ourselves, Romans 8:23, Lord within ourselves, waiting for the adoption to wait, the redemption of our body. Ibig sabihin, mawawala lahat ang ating mga kainan. Alam mo, kayo ang kaibahan natin sa atin. Kasi ang Kristiyano, nagkakamali rin. Sino sa inyo nagkakamali pa rin sa inyo? Pero ang kaibahan ko sa iba, pinapasakot ko ang sarili ko sa lahat na nakikita kong kalooban
yung salita ng Diyos at ginagawa ko ito kahit na maraming pagkakataon nahihirapan. Kung yung tao walang Diyos pero meron yun, wala siyang pakialam kung kanyang masusunod ang salita nito para sa kanya kung ito. Yun ang pagkakita natin. Being a child of God, I have contented in my life. Ang sabi naman sa 28, verse 28 to 30, habang tumatagal, the real child of God conforms to the image of the Son of God. Yung dating ugali na noon, lumilipas mo. Alam mo, kaya sinanong tayo mga pamahal sa akin ko ng gusto. Kasi yung bago pa lang ako mananampalataya, pastor. Alam mo, ito sinanong tayo. Huwag naman lumaki yung ulo, kasi bago na kay namin tayo ng ulo. Ano ba ang mga nagagawa kong din batang pastor? Ano ito? Yung tao na to, wala akong narinig dito kahit na-county nila dito. At ang pinakagusto ko sa kanya, sinumagan na sa kanya sa kanya. Alam mo, kailangan kayo naman nung nagsisimula kami dito talagang yung pagmamahal niya sa mga kasawa ng kanya. Kaya nga nang wala ko namin ito ng pa sila sa tundo, umaga mo pa lang dito para kahit kung sabi pa lang kami hindi pa nag-worship service. Kasi doon naman, nag-miss kita, kaya lang pagkasama ko sinalitan na may duplicate na nito. Ilang ito yun. Mahilig magluto. Kaya pag lumapit ang panahon yun, nililista ko na malapit na rin naman ito. Yan ang mga nagpakain sa akin habang sinuli ito trabaho. Kaya kung sabi pag lumapit ang panahon yun, ako, nililis ko na yun. Pinuto din naman kayo. Yung pansit, yung yung ama natin, kung hindi ko sabihin mga kapatid, maraming beses talaga, Diyos talaga, pinapakita yung pagmamahal sa atin. Dapat sa katigasan ng ulo natin, pinatay na tayo ng Diyos eh. No? Kaya sabi ng Diyos, binigyan ka rin ito ng pagkakas. Yung ama nung lumayo anak, ayon sa parabol, yung tumari ko anak, nakita ko yung anak yung mga nung malayo ko lang, naghihintay. Ito kaya babalik ko muna. Ganyan tayo mangyayari. Ang haba ng pasensya nito, hello? Minsan, maglingkod lang tayo ng kaunti sa Panginoon. Mas mahaba pa yung past life natin. Pag nakagawa pa tayo ng kabutol sa Panginoon, ang feeling natin, gumawa na tayo ng maraming tama. Pero ang Diyos, amen? Ako niya, maging 47 na ako, nakikita ko pa rin yung mga maraming kapaturan. Yung pa rin ang kanya. Pero alam mo, habang tumatalit ko lang, nare-realize mo. Ang Diyos mo, pinagpasensyahan din ako. Nung ako yung novice pa rin. And then extend mo rin yung grace. Ano pinapakita ng Diyos? Tayo, pinapakita tayo ng Diyos sa isang pagmamahal na hindi makasama. Amen? Para ngayon po, kung hindi ka ng Diyos natin, lahat tayo nito, papalitayo dito. No? Pag dito malika, sakita kayo dito. Rest in ano? Yung iba naman, hindi ka tumila. Rest in principle. Yung iba ito. Pero, ang ganda sinabi ni Kapitan, wala siyang nakita ng mga anak ng Diyos na nagdedemandang sa mundo. Amen? Hindi naman.
Nalulungkot yung mga Kristiyano, nabigyan ng Kristiyano pa, nagdimando pa sa munisipyo, no? Tama naman siya. Buti na ako nakapainom, pero sinabi niya, walang Kristiyano nagdidimanda. Amen! Yung Kristiyano mo, pero ako, karanasan ko namin dito sa church na ito, ang plano ng Diyos, ito serve tayo. Because the will responded. Kaya itong church na po, iniwala ko na totoo nga po, nakita ko rito yan. Lagi mapapanggit ni Sinanay Telma kasi Sinanay Telma kasi marami rin sa mag-iisang dito sa gawa. Ang huli na lang na nakita ko rito, Sinanay Telma yung sinatago pero pinagod. Ang bigat mo pala niya. Nung malayo na lang namin, adilusan. Yun ang huli namin hanggang napunta sa Salazar, hanggang umuwi na sa Iloilo, tumintay ko ang pansit na ako, naging pa sa maraming taon, pinalitan ng Panginoon. Nagkakaroon ng mga magulang. Alam mo, naramdaman ko palagi, it is the Father's will na kung minsan lumalayo tayo sa kalooban ng anak. Hindi naman natin trabaho na baguhin ang tao. Ang trabaho lang natin, pangarang ng tayo. Yung tao naman talagang mananagot yan sa Panginoon. Amen? Minsan ina-assess ko, minsan ang sumasumagay ko. Yung mga pinagpagmura, parang walang pagpapagalan. Pero tinitingnan ko yung Diyos, kahit naman hindi ka ibinutong manisip. Amen? Nawala mo ba, may pinalita dyan sa akin ng Diyos. Anak, pinagkagawa ko yan. Kaya huwag mo nang itutok ang isipan mo sa mga taong nananayan na pinapangaralan mo. Ako ang iyong amang Diyos. Na saan nagpapakain sa mga ibon ito na hindi nagtatrabaho. Pero pinapakain. Alam mo po, the second thing na gusto kong ipakita sa inyo, the wrath of our Heavenly Father. Gusto ko pong ipakita sa inyo yung ugali ng anak, bewildered by the world. Pag sinabi ko pong bewildered, ito po yung confused. Ito po yung isang tao na nawala na ng bearing ang pagpapaharap niya sa sarili niya, disoriented na siya sa kanyang buhay. Alam mo minsan, tayo po, wala naman talaga tayong dapat maging anak ng Diyos. It is not our right to be one of His children. It is only a great experience. Sinasinin niyo ako, wala may karapatan sa ating maging anak ng Diyos. Alam mo, yung tao ito, siningin niya ang kanyang ama sa kanyang karapatan. Minsan tayo, confused tayo, pag umiling tayo sa Diyos, pag hindi binigay ng Diyos, lumalayo tayo sa Tama. Tama ba? Confused tayo, akala natin, ibigay mo ang dapat para sa atin. Pero alam mo po, minsan, yung mga tao na kung saan pag pinagpara ng Panginoon, nawawala sa gawain ng Panginoon. Minsan, alam ng Diyos, hindi bibigay siya kasi alam ko siya magpapalo. May mga tao naman, kung kailan sila pinagpapala, doon naman sila talaga magiging tapat sa Panginoon. Meron naman tao, kapag sila naghihirap, doon sila magiging malapit sa Panginoon. Pero pag nawala ng kanilang buhay, nawawala sila sa kalooban ng Panginoon. It is not the will of God. Kung sa akin ang nako. Pag binigay sa iyo ng Panginoon,
Teka. Ay, kita. 100. Alam mo, kung pwedeng harapan talaga ng anak ko ng dati 100 sa mat. Eh kasi ako, mga nagiging mat ko lang naman ako. Ano lang ba? Okay lang. Hindi naman talaga mapapa, hindi naman mapa. Minsan ako naging pinaka-highest sa aming exam. Panay panay. But kaya din po natin. Minsan lang yun! Bagsak lahat. Ako sa Betis na rin. Lalo ko yung bawang Victoria. Yun na! Second grade ko rin. Sabi, pamilong talaga sa mga. Pag may nang pinag-uusapan, ulong-ulong-tuy na. Pero pag nakikita mo ng anak mo, bakit ganyan ang mat mo? Kung alam na ng anak mo ang grade mo kung nag-aaral ka pa, balihan ka rin sa anak mo magamat, sa anak mo ng mga bagay na hinihilong mo. Amen? Ang mga magulang, grabe mag-ilang sa anak, no? Na-experience ko, gusto na balikin ko ulit! Sabi mo ba, talaga, gusto nang kunin ng lahat. Pero siya, nakapasok siya ng pag-aaral. Wala na lang siyang toyo. Pero yung tao ito, yung karapatan niya, hiningi niya sa kanyang ama, ibigay mo sa akin ng mga pumunta sa malayo. Dala-dala yung pera. Ang mahirap kasi, kapag ang tao ay malayo sa Diyos, hindi niya namamalayan yung lahat ng kanyang hiling sa Diyos matutunan. Pero habang ang mga bagay, kung ginagawa mo sa Diyos, hindi mo namamalayan yung hawak-hawak mo, ilagan ka. Amen? Pero yung hawak-hawak mo na gumagamit, ang nakikita ko, hindi yung sarili mo, kundi yung kakapatan ng Diyos. Pero pag ikaw tawag ka, inisip mo palagi, karapatan ko ito! Karapatan ko! Yumaman Panginoon! Bakit hindi mo hinihiling ang aking hinihiling, Ama? Bakit hindi mo binibigay hinihiling ko sa'yo? Kapatid, delikado mong gagawin. God knows His perfect plan. Amen? Sabi nga may mga tao, katulad ng tao ito, sa Luke chapter 15, verse 15, and he will enjoy himself to a citizen of that country. And he said when it is finished to feed swine, and he will fill his belly with a husk that the swine did eat, and no man gave unto him. Alam mo sa liputan, mamahalin ka yan hanggat mapapakinagamit ka ba? Tama ba? Pero ang Diyos, pag ikaw nasa sentro ng Diyos, hanggang pagtanda mo, kakarungan ka ng Diyos. Lahat nilista niyo ito sa pagkala niya, sa bisyo na, hindi ko alam kung anong pinagagawa ng tao nito ayon sa Paraon. Pero ang nakikita natin sa salita ng Panginoon, dumating ng puntos, wala na siyang pera. Remember siya talaga, confused siya talaga. Disorient siya talaga sa buhay ni Diyos. So hanggang dumating ang puntos, na pati pagkain ng baboy, kinakain niya lang. Pati baboy sa kanilokon lang. Baboy na ako, inaagawan na ako. Ang ulo ng tao. Baboy na, no offense. Amen? Pero yung tao na nagpakababoy, hindi na offense sa kanyang sarili. Anak na ng Diyos, ang baboy ka. Pero yung picture sabi ng Biblia, hindi tayo baboy. Tupa ako. Tupa ka pa ba ito?
Hindi naman sinabi kayo ng kapitan, no? Mas mahirap daw ang kanyang buwan. Yun ang alam mo, pero sabi niya, kasi masigawan niya, hindi lang ito pang pinapakain niya, pati dami. Pero ito kay ng ano, ng kambing at saka ito, kapag niya. Sabi ng kambing, mga kambing lagi, ano tayo kapatid? Kaya ito pa ito eh. Ano ba yung mga tao, hindi ko kasama dito ka? Kapag nakapit ng maganda, siyempre, ang makikita sa kanya, pag hindi mo yung pagbigyan, sasayin niya naman, pero yung mga tupa, yung binigay sa kanya, sabi niya, ano yung binibigyan ko ng Panginoon sa tao ko? Ito ang anong to? Nung siya ay nagpakasulok-sulukan na ng ganang buhay, doon na ma-realize, nung siya ay namubuhay pa sa kalera ng Diyos, ng kanyang ama, huwag na kanya mo. Pero hindi na naman ang buhay, kumakain na siya sa ating mas mabuti pa dun sa aking ama. Umuwi siya sa kanyang ama. Ang sabi ko ng Colossians 2 beware lest anyone spoil your true philosophy and vain deceit. Kung hindi sirahan ka ng mundong ito, bago ka, mapunto ka ng buhay, pananampalataya. Hintay mo ba, masira ka muna, bago makita ang buhay ng mga tao kumakalina sa iyo at umakay sa iyo sa salita ng Panginoon. Hintay mo ba yun? Huwag ko nangintay, sabi ng Pinoy. Ang sabi niya Colossians 2:20, wherefore, young man, if ye be dead with Christ for the rudiments of the world, while as though living in the world, are ye subject to ordinances? Napatay ka na nga kay Kristo, mananampalataya ka na, dapat ang buhay mo ay sumasala ka pa rin sa iyong buhay, nag-iirap ka pa rin. Bakit ka naman nagtitiis dyan sa kalagayan? At kung hindi naman umamin sa magandang plano. Kaya ako po, sa tutula, ang natutusan ko sa buhay pananampalataya. Ang usapin nito, hindi sa iyo, hindi sa akin, ang usapin na ito, yung pagsunod natin at pagpapasabot natin sa iyo. Amen? Dati noon, nasasaktan ako pag wala mga taong hinahanap. May pag-isaktan, pero natutunan ko ng ipagkatiwala sa iyo. Sige, Lord. Kahit naman magaling naman ako, Lord. Kahit na nagagawa mo sa nagawa sa pulpito ito, yung tao naman talaga, ayaw tumalipas sa Diyos. Yung nagagawa ako. Amen? Amen. Kaya Lord, bigyan mo na lang ako ng kaisipan na manunawang. Amen. Tulog ko na maunawang ko ang kalagayan niyo. At malinaw na mga sundin lang inyong nagpapasalita sa inyo mga tayo. Yun na yung Diyos. Amen? Amen? Rapos na lang. Preaching. Pastor lang, kapatid lang. Alright. Amen? Hindi lang yung pastor na ito yun. Pero yung pastor mo. Tinatanong ko siya, pwede siya gusto mo maging pastor ng mga. Gusto mo lang kwento. Ika, nagbilang yung pastor sa Kalabaw. Pag-isa ko nangyari. Ano naman yung Kalabaw? Ano ba siya yung Kalabaw?
Hindi mo siya rin sa laro. Bakit ang gawin mo? Sabi mo, namikas na rin siya. Anak na rin. Kaya ilang araw, bumili na naman yung tao. Hindi mo Canada. Ano mo siya kasabi ng Canada? Ito, yun mo. Pag yung pastor ka ba? Matagal na sila yun. Paglipas ng panahon, bumuli na naman ka. Matandaan mo na ito. Dati, inakap ko. Bumuli na ito sa harapan. Alam mo din yung kaya. Gusto mo lang ulit. Ang saan yung bumuli sa kanya. Yung bumuli na kanya. Kaya yun para bawit ka. Pero yung tao ang nagkakaroon. Tao lang hindi na ang nagkakaroon. Alam mo ba mo? Sabi ng talaga. Nagpuso talaga. Hindi mo nakita sa gawa ng pag-ibig. Alam niyo po may verse po, alam niyo po yun sa ilan. Kumakain mo ng ganun sa salibutan. Alam niyo, sa totoo lang, let's talk about the foundation for begotten by God. Alam mo, kaya lang naman natin yung amalan ba? Kasi, minahal na naman tayo kung ano. Sabi ng 1 Peter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. Sabi wala akong pakialam sa personal bagay. Pag binigyan ka sa'yo, forming nga sa'yo. But God uses a person to show His love and concern to that person. Binibisita ka niya. Minamahal ka niya. Pinagpipray ka niya. Concern sa tayong pinapakita ng Diyos. Mahal ka ng pangginagahan sa ng tao para alaga. Yan po yung nangyari sa atin. Alam niyo po, sa mga nakagalang pananampalataya, we want to be expression of God's love. Sabi yung verse yan, chapter 3, verse 1 to 3, behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Yung mo tawag niya sa atin dyan eh, kung ano lang ang buhay mo, kung kitrace pa natin, mga buhay natin, nakaraan natin, so yan! Hindi na gawin yun! Pero tinawag kang anak ka niya. Siyempre, pag-anak ng Diyos, nakabago ang buhay. Dating ginagawa ng gano'n, ngayon. Hello? Dati, ang pinupuntahan mo, ngayon, hindi. Amen? Dati, binubuksan sa internet, magbanyaman ka mo, hindi pa kumukurap, ngayon, hindi. Kaya ka nang kami, putulang ka. Kaya sa ikaw mo, dati yung Panginoon. So, putulin ko ang pagpapala sa iyo. Pati noon, ito pa. Beloved, now are we the sons of God, and we have not yet appeared what we shall be. But we know that, malalaman natin kung ano pala yung sura natin, when we shall appear, pag nakita na natin si Kristo, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Sabi niya yung ganito ng tao, na mayroon itong pag-asa sa kanyang sarili, kanyang nililinis ang kanyang sarili. Alam mo sa totoo lang, yung tao ng sa parable, nung na-realize niya na, babalik ako sa ama ko, kahit hindi na ako tawagin naman, ilan daw katulong meron doon ang tatay ko. Basta makakain na doon tawa. Pero pagdating na doon kapatid, ano sinabi ng Diyos? Nakita niya ang anak niya. Wow! Bakit hindi ko pala?
bagay. Dito yan eh. Pagdating, ay naku, magpapay naman ang tapong bagay yan. Tapong bagay yan, magpapa. Ibigay ang pero, lagyan ng sinisig. Alam mo, maganda lang sa Diyos. Hindi siya talaga katulad ng tao na ang usahin niya, inamulo ko ng ganyan. Gagawa ko hindi ka rin. Buti na lang, hindi ka rin yung iba't. Maklaseng pagmamahal ko. Ako ay mayroon ng mga kwento yung anak nagkasala sa magulang. Pero kahit nagkasala ko man ang anak sa magulang, tinatapos pa rin yung magulang. Ako'y nabiglas din sa mga tumutin ka. Kasi yung mga magulang talaga wala nang sabihin ka. Pero yung mga magulang talagang ano meron niya? Ano ulit ng pagmamahal? Binigyan ko na ng sakit ang magulang mo. Ang ginangkit ako ng magulang mo. Ano? Sabat na sa akin nalaman mo ang pagkakabasin mo. Bibigyan ko pa rin ito. Hindi ka lang pinatawag. Pinagtalang mo ba? Binigyan ka ng gamit. Binigyan ka ng mga ilang bagay na hindi mo wala ka pa noon. Ano pinapakita? Pinagdo sa atin. Kaya ikilalanin mo ang iyong mga kasalanan. Walang ilang dapat hindi ka patawarin. Wala nang maringay ang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Bakong wala ka kasi yung kailang konsepto mo sa ginawa mo sa nakaraan. Para sa Diyos, kapag pinatawad ka niya, pinatawad ka na. Kaya huwag mo nang babalik-balik. Amen? Yung gano'n ko naman, green accuser yun. Ganun ka naman nun. Pwede rin yung tao na kasala, pag nagsabi na sa kasalanan niya, sapat ka yun. Diba? Tama ba yun? Kasala siya, hayaan mo siya, humigil siya. Ayaw mo naman ka, humigil siya, sige. Learn ka na, learn ka na, it's not like in hard way. Do it by yourself. I love that. Amen? But by the time ang isang tao maliwanag na magbalik sa Panginoon, wala tayong dahilan para hindi sa tanggap ng muli. Kung totoo na siya. May tinanong ang Bible student, ano ang tayong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos sa atin? Ang sagot dyan, ang rebellion ay mas mabigat na kasalanan kaysa sa pagpapaysa. Ang rebellion ay higit na mas mabigat na kasalanan kaysa sexual immorality. Ang rebellion, nalala ang tao na hit ng rebellion na kaya natin ito. Alisin natin ang pangit na galing sa gusto niyang mamuhay nang hindi kalwala sa tayo. Rebellion tayo. At sasabi pa ng Diablo, ni Lucifer, alam niyo si Lucifer, yung isipin si Lucifer, na siya ay katulad ng tao ng Lucifer. Na isa lang ang face niya. Ang sabi ng Bible, si Lucifer, is the anointed chair. At ang chair din sa Biblia, may apat ng pa, isang agila, isang baka, isang tao, at isang leon. At ang katawan niya, pinunong niya. At may ring siya sa kanyang sarili na tumataas at bumababa. At ang tapak niya, wala rito, ang tapak niya ay nasa baba. Iba ang dinogin ng anghel ng sanlibutan na itinunta sa mukha ng tao. Cherubim is different from other things. They are our. And his body is like brass and gold, and he sounds like the mighty thunder. When
want the power to see Jesus. A very, very beautiful movie. But let me tell you this, ang tao, limahan ng Diyos, right now, lesser ang kanyang pagkakagawa sa Diyos, sapagkat nireservo niya ang glory niya. Ano yung glory ng Diyos? Yung glory na nawala sa tao, na hindi na kailangan ng ilaw, hindi na kailangan ng iwala sa kanyang katawan, na kailangan sa kanyang kawalan, yung glory na naninikay ng Diyos ang tao, naninikay ng Diyos ang tao, yung glory na tao, na nawala nag-glory ng Diyos na ibalik mo sa darating na panahon. Kailan mangyari ang bago mo? Kapag lumitaw na si Kristo, ngayon siya ginawin mo. Kasi sinasabi niya, higatong bagya. I love the Lord, hindi ko bibigyan sa mga ng aking Panginoon. Kapag sa lahat ng kabutihan sa aking buhay, sa lahat ng mga pagkukulang ko sa kanya sa dalas ng mga nakarang panahon, hindi agad ako pinag-alala. Instead, binigyan niya ako ng pagkakas. Isang ito, ang church na to, maraming beses na nakarang sa pagsubok, yung mga taong malis pero hindi wala sa lugar. That is the right. Minsan, katulad dito, hindi siya lang siya ng tema, dito mga namin pa rin nakikita ko rin, ang nakita ko lang dito. Lord, thank you for your love. Minahan mo ko dahil sa akin. Amen? Hindi mo ko minahal dahil kung anong background to, good background to, minahan mo ko dahil naging anak mo ko. Angel 5, 9:22. And I really wanted to experience that love so much. And we will experience the love of God as we will born into the family of God and grow in faith. That is the love of God that He wants us to experience. Dahilan mo, salamat po sa umaga nito. Maraming salamat sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Maraming salamat na nakita namin kung paano mo kami inilugaw sa mundong ito na sa pamagitan ng pagtitiwala namin sa inyo. At salamat